Yung Hugot ng Puso, theme song ng DKB at ng Kahugot TV is basically an inspirational song para sa mga tao na nawawalan ng pag-asa na makatagpo pa ng kanilang tadhana. Ang tanong ay, meron ba talagang tao para sa everyone? Like, meron ba tayo, bawat isa sa atin, ang nakatadhanang maging tadhana natin, destined to be destined? Sa tingin ko ay hindi lahat. Pero ang ating story sender ngayon na si Jocelyn, siya ay 40 plus years old na. Ang may-ari ng kwento at siya sa tingin nyo ba ay nagkaroon din ng tinatawag na tadhana. Pakinggan ang kanyang kwento dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat ng iyong taga-subaybay. Ako si Jocelyn. Silin ang palayo ko sa bahay mula bata hanggang dalagita ako. Pero when I finally became a lady, mas marami nang tumatawag sa akin ng Josie. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. DKB. Hindi sa pagbubuhat ng bangko, maganda ako nung kabataan ko pero hindi ang kagandahan ko ang dahilan kung bakit may time sa buhay ko noon na naging suplada ako. At mayroon akong batas dati. 3 is enough. Hindi ko original na batas yun. Naman ako lang yun sa aming lola. Of all my family members, si Lola Ronila ang hinahangaan ko. Lola ko siya sa father side. Maaga siyang nabiyuda kaya nga mag-isa lang si Papa na anak niya. Si Lola Ronila ay mabait naman pero may limitasyon ang kabaitan niya. Metikulosa siya. Yes, and yun ang tamang salita. Metikulosa, hindi perfectionist. Si Lola Ronila ay kabaliktaran naman ni Lola Mina na lola namin sa mother side. Siya ay mabait, pasensyosa at masayahin. Sina Mama, 8 silang magkakapatid kaya naman sa side nila ako nagkaroon ng maraming pinsan. Unfortunately, naghiwalay sina Mama at Papa. Kasalanan ni Mama dahil natuksyo sa ibang lalaki habang nasa Saudi si Papa. Naghiwalay sila noong grade 5 ako. Umalis na rin kami noon sa Talavera, Nueva Ecija dahil lugar yon ni na Mama. Ibinenta ni Papa ang bahay namin doon at kami ay umuwi na sa Santa Ignacia, Tarlac na siya namang lugar ni Papa. Tumira kami sa maliit na bahay ni Lola Ronila at doon noon nasukat ang pasensya ng mga kapatid ko dahil hindi pasensyosa si Lola Ronila. Bibilangan kanya ng 3 at kapag hindi ka pa sumunod, may kalalagyan ka na. Apat kami magkakapatid, Kuya Bono. Panganay si Kuya Ray. Sumunod ako, pangatlo si Vic at bunso si Alma. Sa Tarlac na ako nag-grade 6. Second year high school naman si Kuya Ray noon pero hindi niya natagalan si Lola Ronila. Bumalik si Kuya Ray ng Talavera at doon nakisiksik sa bahay ni Lola Mina. Tamad, makalat, magaslaw at bulakbol kasi si Kuya Ray noon.
Lahat ng ugaling yon ayaw ni Lola Ronila. Si Vic naman na pangatlo ay maayos naman. Nakakasunod naman sa mga batas ni Lola Ronila. Tahimik din si Vic. May mga nakakapansin noon na malambot siya, parang bakla daw pero hindi naman siya umaamin. Ang bunso namin si Alma ang kagaya halos ni Kuya Ray ang ugali. Pasaway, malakas ang loob, hindi takot maging kina Papa at Lola. That time, nasa abroad pa rin si Papa kaya't si Lola ang nagtangkang kumontrol sa aming tatlong naiwan sa kanya. Sa akin, walang naging problema si Lola. Hindi dahil sa takot ako sa kanya kaya ako sumusunod, kundi dahil tama siya kasi ako ayaw ko din ng makalat, ayaw ko ng maingay, ayaw ko ng makulit, ayaw ko ng paulit-ulit. Kaya nga, lagi kong sinusungitan ang mag-best friend na sina Alfred at Red noong grade 6 kami dahil ganon sila. Sina Alfred at Red, mga makukulit. Fourth year high school ako noong ako ay umibig sa unang pagkakataon. Si Daniel ang aking first boyfriend. Second year high school pa lang kami noong nagsimula siyang manligaw. Sinagot ko siya noong 16th birthday ko, September 3, 2000. Kaya lang, 5 months lang ang itinagal ng aming relasyon dahil noong kami na, marami siyang ungot na ayokong pagbigyan. Matapos ko kasi siyang payagang mahawakan ng aking kamay, gusto niya na ng halik. Pero ayaw ko nga dahil naniniwala ako kay Lola Ronila sa sinabi niyang kapag daw pinayagan mong mahawakan ng isang lalaki ang iyong kamay, susunod nang hihilingin ang halik. At kapag nagpaubaya ka sa halik, susunod nang hihilingin sa iyo ang iyong pagkababae. Noong pinagdamutan ko si Daniel ng halik, hinanap niya ito sa iba. Nanligaw siya sa iba. Brinake ko kaso humingi ng tawad para makabalik sa akin. Dahil mahal ko, tinanggap ko pero nilinaw ko sa kanya na hanggang 3 beses lang siya pwedeng magloko. Kaso umulit pa rin noon ding 4th year high school pa lang kami. Akala niya hindi ko malalaman. Ang daming gustong manligaw sa akin noon at isa sa mga yon ang nagsumbong sa akin na may kinalolokohan si Daniel na nag-aaral sa Vargas High School. Malayong barangay na ang kinaroroonan ng Vargas mula sa San Francisco kung saan naman naroon ang school namin, pero sabi nga nila, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Three months kaming break ni Daniel noon. That time, gusto kong pagsisihan ang pambibreak ko na naman sa kanya kasi noon ay talagang mahal na mahal ko na siya. December pa naman noon kaya't nagpasko at bagong taon talaga na hiwalay kami ng mahal kong boyfriend. Mabuti na lang at bako nag-Valentine's Day ay sinuyo ulit niya ako. Agad kong pinatawad kaya't naranasan ko ang first ever Valentine's date noong high school ako. And that time, pinayagan ko na rin si Daniel na mahalikan niya ako. Naibigay ko din ang aking pagkababae kay Daniel noong 3rd anniversary namin. Yes, Kuya Bono, 3rd year college na kami nung may mangyari sa amin at pareho na kaming 19 years old noon. Kaya lang noon na rin siya muling nagloko for the 3rd time at kahit mahal ko siya, kinalasan ko. Dahil lahat ng sinabi ni Lola nagkatotoo at maaari pa rin magkakatotoo dahil ang sabi pa ni Lola noon, the more na pinagbibigyan mo, lalong umaabuso hanggang sa mapagtanto mo na lang na naibigay mo na pala lahat sa kanya
at wala nang natira sa'yo. Sa PWU ako nag-college, nasa sentro yon ng Tarlac City. Si Daniel ay sa Tarlac State University. Parehong computer course ang kinuha namin at aminado akong mas magaling siya. Kaya nga nung araw na yon na natuklasan kong may other girlfriend siya, ay sinadya akong magpunta sa boarding house niya para magpaturo sana sa project ko, pero may pina-project pala siyang ibang babae sa kwarto niya sa boarding house nila. Kitang-kita ko silang naghahalikan, Kuya Bono. Bukas kasi ang bintana at ang salamin nito ay nabasag dahil napukpok ko ng bato. Nagulat sila sa pagkabasag ng bintana pero hindi na nagulat si Daniel kung bakit break ko siya. Ako ang nagulat dahil hindi na siya nagtangkang bumalik pa. Nagulat ako at nasaktan dahil napagtanto ko na naisahan niya ako. Ako ang nagmukhang tanga dahil nakuha na niya ako bago ko pa siya brinek. Ang tanga ko. Pero sure ako, hindi naman ako nag-iisa. Ikaw na nakikinig baka kasing tanga kita. Pagkatapos kong i-break si Daniel, pinapasok ko agad sa buhay ko si King dahil inisip kong makakatulong siya sa pag-move on ko. Akala ko madali ang mag-move on. Mahirap pala dahil mahal ko pa si Daniel. Akala ko gagamitin ko lang si King para makamag-move on kay Daniel, pero nalaman ko paglaon na may kaibig-ibig pala na mga katangian si King kesa kay Daniel. In short, Kuya Bono, sa maikling panahon naka-move on ako totally kay Daniel kasi umibig na rin ako kay King. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. 3 months kami ni King, bakasyon noon at baliw na ako sa kanya pero brinek ko pa. Nakadama kasi ako noon ng takot na muli lang ako masasaktan kasi palala ang pag-ibig ko para sa kanya. Noong bakasyong yon gusto ko siyang makita lagi pero may mga dahilan siya kung bakit siya hindi nakakapunta. Nadidisappoint ako kapag ganon, nasisira ang buong araw ko at napagtanto ko na mali yon. Nababaliw na ako. Kaya brinek ko. Akala ko magmamakaawa siyang huwag ko siyang iwanan pero hindi. Wala daw siyang magagawa kung yun ang desisyon ko. Sa madaling salita, Kuya Bono, hindi niya ako pinaglaban. At noong pasukan na ulit, 4th year college na kami, muli akong sinuyo ni King. Hindi naman talaga nawala ang pag-ibig ko para sa kanya kaya tinanggap ko ulit. 2 weeks after kaming magbalikan, may nag-text sa akin. Nagpakilala siya sa pangalang Marie at ex daw siya ni King. Kailan mo siya naging ex? Tanong ko noon kay Marie. Bago lang, May 30. Noong time na yun, Kuya Bono, ay 3rd week pa lang ng June. Kagad kong tinawagan si King noon para alamin ang totoo pero hindi siya sumasagot. Nung muli kong tawagan ay may pumasok na text mula kay Marie. Ikaw pala yung babaeng pinag-aawayan namin ng bakasyon? Yung text ng text at tawag ng tawag sa kanya? Congrats! Nagkabalikan na pala kayo. Para akong sinampal ng pakpak ng bagyong signal number 6 noon. Sa pagkaka-realize ko na kaya pala hindi ako pinupuntahan ni King nung bakasyon ay dahil may girlfriend siyang iba. Hindi ko brinek si King. Iniwasan ko lang.
Yung tipong kahit anong gawin niya para makausap ako, susundan ako, kinakausap ako pero hindi ko siya sinasagot o nililingon man lang. Itinuring ko siyang parang hangin na nararamdaman pero hindi nakikita. Blinak ko rin sa phone ko ang number niya hanggang sa sumuko na lang siya. Kay King Kuya Bono, hindi ko masasabi na proud ako dahil nagawa ko siyang alisin sa buhay ko kasi hindi ko maitatago ang katotohanan na niloko niya ako. Naloko pa rin ako. Nagawa ko makapag-move on, hindi lang kay King kundi higit sa lahat mula sa pagkapahiya sa sarili ko, sa pagiging tanga ko, sa nagdaang dalawang lalaking minahal ko. Nagawa kong ibangon ulit ang tiwala at respeto ko sa sarili ko matapos ng 8 taong walang pag-ibig. Maraming nanligaw pero naging eksperto ako sa pag-iwas. Naging normal na lang sa akin na magsabi ng, ibaling mo na lang yan sa iba. Noong maghiwalay kami ni King ay graduating na ako sa college. Nakapagtrabaho ako sa Tarlac City for 2 years bago ako lumuwas ng Maynila at sa BGC naman ay 4 years. After BGC, nag-Singapore ako ng 2 years, then nag-Canada din ng 14 months. Nakapag-asawa kasi ng Canadian ng Kuya Ray ko at kinuha niya si Papa sa Toronto. Sumunod naman noon si Vic pero napunta siya sa Edmonton. That time, my first year college pa lang ang bunso namin si Alma at siya ang naiwan kay Lola. Namatay si Lola dahil sa kagagahan ni Alma na high blood nung nalaman nitong sa edad na 16 ay buntis si Alma. Umuwi kaming lahat noon mula Canada. Dumating kaming pinaglalamayan si Lola pero wala si Alma. Nagtago. Noong lamay ni Lola Ronila, nagluluksa kami sa pagkawala niya pero nabuhay ang puso ko kay Red. Si Red, classmate ko siya ng grade 6 ako, pati ang best friend niya noon na si Alfred. Dati nang may itsura si Red noon pa pero payat kasi dati. Pero that time na pinaglalamayan namin si Lola Ronila, gaya ko ay 28 na rin siya. At binata pa. Hindi kagaya ni Alfred na 3 na noon ang anak at isa siyang tricycle driver. Gabi-gabi noon Kuya Bono ay nakakausap ko si Red. Magdamagan siya lagi sa lamay. Siya ay OFW noon na nagbabakasyon lang. Naantig ako sa kwento ni Red na ako daw ang unang babaeng pinangarap niya kaso napakasungit ko daw noon. May itinago pa daw siyang picture nila ni Alfred na nasa background ako. Gustong-gusto daw niyang humingi ng picture ko lalo na nung malapit na kaming graduate kaso natatakot siyang mapahiya o masinghalan ko kapag lumapit siya at nanghingi ng picture ko. The following night, dinala niya ang picture na yon. Christmas party namin yon nung grade 6 kami. Naka-polka dots ako ng bestida noon kasi costume namin sa aming dance number. Ang tanong ko sa kanya noon, so mula nung grade 6 tayo hanggang ngayon, mahal mo pa ako? Ironic ang tanong na yon at kung sasagot siya ng oo, hindi ako maniniwala. Iisipin kong binobola lang ako. Mabuti na lamang at ang naging sagot niya ay,
nagmahal ako ng iba kaya mas tamang sabihin kong mahal kita noon at mahal na ulit kita ngayon. Noong bumalik kami ng Canada matapos ng libing ni Lola ay hindi pa kami ni Red. Sinagot ko siya kulang 1 buwan simula noong makabalik na kami ng Canada. Nasa airport si Red noon, pabalik din ng South Africa. Electrical engineer si Red at nagtatrabaho siya sa kumpanya na gumagawa ng mga solar panels sa South Africa. Naging maayos ang aming relasyon ni Red. Matapos ang 1 taon nung mag-lay off sa kumpanya namin sa Toronto, isa ako sa mga minalas na natanggal. Nagtangka pa ako maghanap ng ibang trabaho pero naging nakakairita ang proseso kaya tinabangan na ako. Hinamon ako ni Red na magpakasal na lang kami. Ang sabi niya noon, doon ka na lang sa atin. Ako na lang ang magtatrabaho. 29 na kaming pareho noon, Kuya Bono, kaya tama lang na lumagay na kami sa tahimik pero may kung anong pagdadalawang isip pa rin akong nadadama. Gayunpaman ay umuwi nga ako. Suportado ako ni Papa sa desisyon kong yon lalo na't wala nang nakatira sa bahay ni Lola dito sa Tarlac. Ayon sa kaibigan ni Papa na kapitbahay namin, na siya lang binili ni Papa noon na tumingin sa kanilang bahay ay marami na raw nasira. Lalo na sa parting bubungan. That time ay may kinakasama na rin si Papa sa Toronto, isang byuda na Filipina nurse, si Tita Madeline. Canadian citizen si Tita Mad at nung umalis ako ng Toronto ay buntis siya sa unang anak nila ni Papa. Si Vic naman ay kasal na rin sa kanyang partner na lalaki din sa Edmonton. At ang bunso naming si Alma nawawala pa rin noon. Nung umuwi ako, nalaman ko na masyado lang naging sensationalize ang kwento ng kaibigan ni Papa tungkol sa bahay ni Lola. Hindi naman ganoon kalala ang mga nasira sa bubong. May isang maliit lang na parte ng yero ang natuklap at 2 piraso ng alulod na bumigay dahil sa mga nagdaang bagyo. Tatay ni Red ang inutusan niya na mag-ayos ng mga nasira. That time ay sinadya ko ng ilapit ang sarili ko sa pamilya ni Red kahit na mahirap kausap ang nanay niya dahil may diferensya sa pandinig. Pero ang tatay ni Red at ang panganay nilang ate, si Ate Venus, ay naging kasundo ko at sila ay positibo sa nalalapit naming kasal ni Red pero hindi ito natuloy. Ang bunsong kapatid niyang si Max, galing din ng South Africa at alam kong nagkaroon sila ng away ni Red kaya siya umuwi. Si Max ang nagsabi sa akin na matagal nang may kinakasama si Red sa Cape Town, South Africa. At may anak na sila. Kagad kong tinanong si Red. Tiwala ako noon na paninira lang ang sinabi ni Max dahil nga galit pa rin ito sa kanyang kuya pero ang naging sagot sa akin ni Red ay ganito. Oo, totoo yun pero promise, wala kaming commitment. Alam ni Dahlia na hindi ako seryoso sa kanya at hindi ko siya makakasalan. Yung nangyari sa amin, wala lang yun. Ilang taon na yung bata, yung anak nyo? 1-year-old pa lang. Ganon din halos ang edad ni Boyong, anak ni Alma sa pagdadalaka. Buntis si Alma nung mamatay si Lola. Iyon nga ang naging dahilan ng atake ni Lola at natakot si Alma na masisi kaya siya nagtago. Pero lumitaw siya, 1 buwan matapos akong umuwi upang pakasalan sana si Red. Naawa ako sa mga itsura ni na Alma at Boyong noon. Mapayat si Alma at malnourished si Boyong. Nakiusap si Alma na tumira muna sila sa bahay ni Lola at natural tinanggap ko sila dahil kapatid ko siya at pamangkin ko si Boyong.
Isa si Alma sa nakatulong sa akin upang magpasya na huwag nang ituloy ang kasal namin ni Red dahil nakikita ko ang anak niyang si Boyong. Awang-awa ako sa kanya dahil wala siyang ama at ang kanyang ina ay undergrad at walang trabaho. Na-imagine ko din kung anong buhay ang haharapin ng anak ni Red sa Cape Town kung lalaki itong walang ama at ito ay naisilang lang sa mundo dahil sa nabuntis lang ni Red ang nanay nito pero wala daw silang commitment. Sa bawat sandali, Kuya Bono, na pinagmamasdan ko si Boyong ay si Red ang nakikita ko. Kasi wala silang pinag-iba ng tatay ni Boyong na nakabuntis kay Alma. Sa bawat pag-iyak ng bata, sinisisi ko ang ama niya. Sa bawat perang inilabas ko upang bumili ng gamit, damit, gatas, pagkain ng pamangkin ko, naaalala ko ang mga lalaking kumantot lang ng babae, nagpakasarap lang pero walang pakialam kung anong kahihinatnan ng kanilang kalibugan. Wala daw silang commitment. Yan ang rason ni Red sa akin. Anong klaseng lalaki yung bubuntis ng babae pero walang commitment? Ikararangal ko bang maging asawa ang ganong klaseng lalaki? Oo, mabait naman si Red pero bakit niya inilihim sa akin ang tungkol sa babaeng naanakan niya? Kung hindi pa nagsalita ang kapatid niyang si Max sa akin, hindi ko pa malalaman. Makaraan ng isang buwan, bumalik ang sigla at ganda ng bunso kong kapatid na si Alma. Isang gabi nagpaalam siyang mag-a-attend ng birthday ng kaibigan niya. Saglit lang daw siya at hindi siya iinom. Hinayaan ko siya pero hindi na siya umuwi at sa ilalim ng malaking lata ng bona na gatas ni Boyong ay nakita ko ang nakatuping papel. Sulat pala niya na ganito ang basa. Ate, patawad. Iiwan ko muna si Boyong sa'yo. Aayusin ko lang ang buhay ko. Bago pa matutong magsalita si Boyong, tinuruan ko na siyang tawagin niya akong mama. Lalo na nung makatanggap ako ng text mula kay Alma. Pero sinabi niyang huwag ako mag-reply dahil nakitext lang siya. Nasa Iloilo daw siya at huwag daw ako mag-alala dahil okay lang siya. Hindi nga ako nag-reply sa kanya pero sinave ko ang number at makaraan ng ilang gabi noon ay tinawagan ko ang number na yon. Babae ang sumagot. Siya daw si Manay Nora at dati siyang landlady ni na Alma at Rocky. Ang tanong ko noon, sino po si Rocky? Boyfriend ni Alma. So si Rocky ang ama ng anak ni Alma. Ano? May anak na si Alma? Ganito ang balik tanong sa akin ni Mamay Nora. At maaring yun ang dahilan kung bakit ayaw ni Alma na mag-reply ako dahil hindi alam ni Mamay Nora na may anak na si Alma. Hindi ko sinagot ang pagtataka ni Mamay Nora, sa halip ay nagtanong pa ako tungkol kay Rocky. Ang kwento niya, ikakasal na sila. Grande ang paghahanda dahil kagagaling lang ng Japan ni Rocky. Pero teka, kung kapatid ka ni Alma, dapat nandito ka rin sa kasal nila. Opo. Darating din ako syempre. Pagsisinungaling ko. Pero natatawa na lang talaga ako noon sa kapatid kong bunso dahil yun pala ang ibig niyang sabihin sa aayusin lang niya ang buhay niya. Magpapakasal sa lalaking walang alam na may anak na si Alma. Hinayaan ko na lang siya, Kuya Bono. Sabi ko na lang noon, buti pa ako, nalaman ko muna na may anak na pala si Red sa iba kaya nagawa kong atrasan ang kasalan.
Sa gilid ng bahay ni Lola Ronila ay may extra pang lote. Pinatayuan ko ng computer shop o internet cafe. May sarili itong gate na halos katabi lang din ng gate nitong bahay ni Lola. Ang pinto sa likod ng internet cafe kapag binuksan mo ay kusina nitong bahay at nung una, kinaya ko naman ang mag-multitask sa mga gawaing bahay, pag-aalaga kay Boyong at pagmamanage ng computer shop. Pero noong mga panahong yun ay hindi pa uso ang mga smartphones kaya't malakas pa ang computer shops. Biglang boom ang internet ko kaya't kumuha ako ng kasama. Distant relative ko din sa father side, siya si Ate Loida. Single mom si Ate Loida at dalagita na ang anak niyang si Maristela noon. Second year high school na at maganda siyang dalagita. Sila lang halos, sina Ate Loida at Maris ang naging katuwang at kaibigan ko sa mga panahong hinarap ko ang buhay na walang asawa pero may anak. Inako ko ng anak ko si Boyong dahil malabo na siyang balikan ni Alma kasi nga nag-asawa na at hindi pala si Rocky ang ama ni Boyong kundi isang JC daw ang nakabuntis noon kay Alma. Pero pagkatapos ni JC ay nakipag-live-in pa sa iba si Alma. Isang lalaking Marco naman ang pangalan pero nung malaman ni Marco na hindi niya anak si Boyong, kinalasan niya si Alma kaya kung saan-saan na napunta si Alma. Nanganak ito sa bahay ng mahirap na kaibigan sa Payatas, Quezon City at nung magkapera, sinamantala niyang umuwi dito pero hindi siya nagtagal dahil pakiramdam daw niya ay minumulto siya ni Lola. Paminsan-minsan ay nakaka-text at tumatawag sa akin si Alma pero paiba-iba ang number niya at lagi niyang sinasabi na huwag na akong mag-reply. Nagawa kong itanong sa kanya noon, paano kapag nalaman ni Rocky na may anak ka sa pagdadalaga? Ang sagot niya sa akin ay ganito, wala akong anak sa pagdadalaga ate. Ikaw ang ina ni Boyong at alam kong aalagaan at mamahalin mo siya. Walang tao sa paligid ko ang hindi napapangiti ni Boyong dahil sa kanyang kakyutan at kabibuhan. Pinalaki ko siyang tama. Sa murang edad ay binusog ko ng magandang aral at madalas kong pagalitan si Maris noon kapag nakikita kong mali ang tinuturo niya sa anak ko. Binigyan ako ng karapatan ni Ate Loida na itama, pagalitan ang anak niya kapag may mali itong nagawa o nasabi. Isang hapon noon na hindi pumasok si Maris sa eskwela, ay pumasok pala siya kaya lang umuwi din agad. Nasa kusina ako noon pero narinig kong pinagagalitan ni Ate Loida si Maris kaya lumabas ako dahil para sa akin ay mali na sermonan niya ang anak niya na may ibang batang nakikinig, yung mga customers namin sa internet. Inakay ko noon si Boyong, 5 years old na siya noon. Sinama ko siya sa loob ng internet shop dahil hindi ko siya pwedeng iwanang mag-isa sa kusina. Paglabas ko, isang lalaki ang parang nagbibigay ng payo kay Maris. Ang nadatnan kong salita ng lalaking yon ay ganito. Sa panahon ngayon, hindi na talaga mali ang makipagrelasyon ng maaga. Pero sana, totoong mahal mo ang boyfriend mo at dapat mangako kayo sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi kayo maghihiwalay. Gwapo ang lalaking yon. Naka-jacket siya, naka-shades pa kahit nasa loob na siya ng internet shop. May maayos siyang bigote at nung makita ko ay binati pa ako ng good afternoon. Ngumiti lang ako. Si Engineer Intoy Josie, nagpapaprint siya. Pakilala ni Ate Loida sa lalaki. Gandang hapon ma'am. Hi Pogi. Bati pa nito kay Boyong. Ako naman noon ay napatingin sa nakayukong dalagita, si Maris. Hoy, bakit may boyfriend ka na? Tanong ko. Nasa harap kasi siya ng counter. Halos katabi lang niya si Intoy. Sinulya pa na ako ni Maris, hindi siya nagsalita. Okay lang yan, di ba ma'am? Basta alam nila ang limitasyon nila at sure sila na hindi sila maghihiwalay. Narinig kong sabi ni Intoy na sa akin nakatingin. Hindi kasi ako sang-ayon na okay lang ang makipagrelasyon ng maaga, pero
Hindi kasi ako effective na magbigay ng advice dahil hindi nga ako nakapag-asawa eh. Ayoko magaya sa akin si Maris na tumandang nag-iisa at nag-ampun na lang para may maituring lang na anak. Napatitig sa akin si Intoy. Well, at least inassume ko na sa akin siya nakatingin kasi naka-shades nga siya. Hindi ko kita ang mga mata niya pero natinag ako sa sinabi niya. Tumandang nag-iisa? Parang mali ha. Una, hindi ka pa matanda. Pangalawa, you can never say na magiging mag-isa ka. Marami pang kagaya ko naghahanap ng mapapangasawa. In fact, if you allow me, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Hindi ako sumagot, Kuya Bono. Tiningnan ko ang mga papel na lumalabas mula sa printer. Engineer nga siya dahil Bill of Materials and Estimate ang nabasa ko sa mga papel. Ilang taon ka na ba, engineer? Tanong ko na hindi nakatingin sa kanya. 32. Narinig kong sagot niya. Dahil customer naman namin siya ay hindi ako nagsuplada. Instead ay nakipagbiruan pa nga ako. Gusto mo bang isipin na dapat maniwala kami na wala kang nobya sa itsura at estado mong yan? Mula ngayon, Jocelyn, magiging kliyente niyo na ako sa printing. Kahit maayos ang printer namin sa office, dito pa rin ako magpapaprint kaya magkikita at magkikita pa rin tayo at ayokong isang araw ay sabihin mong sinungaling pala ako. Kaya aminin ko sa iyo ang totoo. Wala akong girlfriend pero naghahanap ako ng isang simpleng babae na magiging katuwang ko sa buhay. Kaya again, pwede ko bang makuha ang number mo? Sabi niya sabay alis ng shades niya at yung mga matang yon, parang nakita ko na. Parang kilala kita. Sabi ko pero mabilis ang pabirong sagot niya. Maraming nagsasabi na kamukha ko si Dieter Ocampo pero promise hindi ako yun. Natawa na lang kami na Ate Loida pero si Intoy kagad siyang bumawi ng baka isipin niyong nagyayabang ako. Hindi po. Mabait ako at mahirap lang ang pamilyang pinagmulan ko. Single mom ang nanay ko. Mag-isa niyang itinaguyod ang pag-aaral ko kaya dahil sa habag ng Diyos, nakatapos naman. Marami lang pagsubok lalo na nung kabataan ko hindi ako matino. Nagtino lang dahil muntikan nang mamatay ang nanay ko. Sorry, nagiging makwento na ako tungkol sa buhay ko. Hindi ko naman alam kung interesado kayo. That's okay, engineer. We are glad to meet you at salamat naman kung magiging client ka na namin from now on. Hindi ko first time ang magpaprint dito, Ma'am Jocelyn. Pangalawa ko na to, di ba Ate Loida? Teka lang, engineer, paano mo nalaman na Jocelyn ang pangalan ko? Josie ang tawag sa akin ni Ate Loida. Hindi kagad siya nasagot pero nakita niya ang mayor's permit at DTI certificate sa dingding. Ayan o, turo niya. Tumango na lang ako at yon ang naging simula ng maganda naming ugnayan ni Intoy. Style ng mga lalaki ang maging close ng sobra sa anak ng isang single mom para masabing tanggap nito ang anak ng babae. Hindi ko anak si Boyong at alam ni Intoy yan pero ganun din ang ginawa niya. Kinarir muna niya ang kunin ng loob ng bata. Panay ang regalo niya ng kung ano-anong laruan, damit, pagkain hanggang sa nakuha na nga niya ang loob ni Boyong. Pero nagulat ako isang tanghali. Habang binibihisan ko si Boyong dahil papasok na ulit siya pagkatapos ng lunch break nila, bigla niyang sinabi ang ganito. Mama, linggo ba today? Hindi, kasi nga may pasok ka pa, diba? Friday pa lang today, bukas Saturday, and after Saturday, Sunday. Kailan ang linggo? Ha? Ang linggo ay Sunday sa English? I see. So 2 days pa pala bago ako magkaroon ng remote-controlled car. Hoy anak, mahiya ka naman sa Tito Intoy mo. Baka sa'yo na lang napupunta ang sweldo nun. Ang dami mong hinihingi sa kanya. Hindi ko na siya tito ngayon, Mama. Papa Intoy ko na siya. He is like my daddy now kasi he said,
she will marry you. Naniwala ka naman. Hindi ka siya nanliligaw eh. Papa Intoy. Bigkas ni Boyong kaya napalingon ako sa likod ko at nakita ko ang mukha ni Intoy sa bintana sa pagitan ng salas at terrace at unti-unti ay itinataas niya ang hawak niyang bouquet of flowers. You see, Mama, may flowers for you pa si Papa Intoy ko. Teka lang, Mama, bubuksan ko lang yung door. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. It's that same day na binuksan ni Boyong ang pinto ng salas at binuksan ko rin ang puso ko for Intoy. Tumagal naman kami bilang mag-boyfriend-girlfriend for 13 months and 18 days. Ang ganda, ang gaan ng aming relasyon. Walang pressure kasi pareho na kaming very mature at ang taas ng tiwala namin sa isa't isa. Sa loob ng 13 months na yon, ni minsan hindi kami nagkaroon ng away o tampuhan kasi si Intoy may isang salita. Kapag sinabi niya, tutuparin niya. Kapag sinabi niya alas 7, mas maaga pa sa alas 7, nandyan na siya. Napaka-protective din niya, Kuya Bono, sa amin ni Boyong. In short, natagpuan ko ang isang lalaking tunay kong maaasahan at higit sa lahat mahal na mahal. Kaya lang dumating ang pagkakataong kailangang harapin na sa likod pala ng mga saya, ngiti, romantikong pagmamahalan namin ay may lihim na kailangang mabunyag. Lalo na ang kanyang intensyon kung bakit siya pumasok sa buhay ko, buhay namin ni Boyong, at yun ang gumulat sa akin. Uso ng Facebook ng 6th birthday ni Boyong, syempre may handaan. Nag-post ako ng mga pictures namin and biglang tumawag si Alma at ang sabi, "Close na pala kayo ni JC? Hindi ako updated ha. Nakapasok na pala siya sa buhay ng anak niya." Ano? Sinong JC, Alma? Si JC, Jacinto Cabral. Natinag ako nang marinig ko ang kumpletong pangalan ni Intoy. Si Intoy? Ano yung sinabi mo? Napasok na pala siya sa buhay ng oo ate, si JC o Intoy kung yan ang pakilala niyang palayaw niya sa'yo. Siya ang ama ni Boyong. Feeling ko nun, Kuya Bono, ay isa akong punong kahoy na nakatayo sa gilid ng bangin. Biglang lumindol at nahulog ng tuluyan sa bangin. Kaya lang masyado kong mahal at nire-respeto si Intoy kaya naiwasan kong mag-conclude. Tinawagan ko siya. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pwede ka bang pumunta dito saglit? May pag-uusapan lang tayo. Malumanay kong pakiusap and in 5 minutes, kaharap ko na siya sa mga bakal naming upuan sa terrace. Okay ka lang? Parang may something wrong ah. Alalang tanong niya. Intoy, ikaw bang tatay ni Boyong? Yes. Yes? Ganun kadali mong inamin pero bakit kailangan ko pang malaman sa iba? Well, technically dapat.
May DNA test muna para ma-prove ko sana kung totoo na anak ko nga si Boyong sa kapatid mong si Alma, pero ramdam ko kasi, Josie. Every little heartbeat, ramdam ko na anak ko si Boyong. Anong sinasabi mo, Intoy? DNA? Kilala mo naman siguro ang kapatid mong si Alma, di ba? Mapaglaro siya noon. Kahit live-in kami, hindi ko siya nakokontrol. Nag-aaral pa ako noon. Second year college ako and most of the time nasa school ako. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta kapag wala ako. Iniwan mo sila, Intoy? No, siya ang nang iwan sa akin. Kasi nahihirapan siya sa buhay namin. Ayaw naman niya kasing umuwi sa nanay ko. Gusto niya doon kami sa boarding house ko. Okay. So, sinadya mo lang maging malapit sa akin dahil kay Boyong. Lahat ng ito, lahat ng meron tayo, part lang ng plano mo para makapasok sa buhay ng... Hindi, Josie. Kumalma ka. Hindi. Nung makausap ko si Geraldine, yung kaibigan ni Alma, siya ang nagsabi sa akin na iniwan ni Alma ang bata sa atin niyang masungit. Ganun ang sabi nila. Ang na-imagine ko sa'yo noon ay may asawa ka na, matanda ka na. Hindi ko alam na single ka pa. Hindi ko alam na maganda ka, mabait, simple ang pananaw sa buhay. Josie, hindi ko sinadyang mahulog sa'yo. Alam ng Diyos kung paano ko pinaglabanan ang sarili kong damdamin ng una dahil alam kong darating tayo sa ganitong punto. Natakot lang ako umamin kaagad na anak ko si Boyong dahil baka ibang maisip mo. Pero maniwala ka sa akin, sa ngalan ng Diyos nanunumpa ako, Josie. Mahal na mahal kita. Ikaw ang pinaka-the best na pinakilala sa akin ng Diyos. Handa akong pakasalan ka kung matatanggap mo ako bilang tunay na ama ni Boyong. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan. Kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugad, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli. Sa ganun nagtapos ang boyfriend-girlfriend relationship namin ni Intoy kasi nag-upgrade kami ng relasyon bilang husband and wife. June 2014 kami ikinasal ni Intoy. Sa ngayon ay may 3 na kaming anak. Lalaki ang panganay namin, he's now 9 years old. Babae ang sumunod, 7 years old at bunso, so far ay lalaki ulit. And he is 4 years old. So far kako kasi gusto ko pa ng isang baby girl. Boyas kasi si Maan, may fear ako na hindi siya magdadalaga. Natural mo na maliit siya na ayaw niya ng mga dolls at mas gusto niya mga laruan ng kuya niya. Iba rin siyang kumilos at matapang magsalita. Si Intoy nag-abroad sa UAE noong 2018. Nagkaproblema kasi sila ng partner niya dati sa construction venture nila so he decided na lang to work overseas. Okay naman ang buhay namin, Kuya Bono. Hindi naman kami kinakapos at mababait naman ang mga anak namin. Nakikinig naman sila sa Kuya Boyong nila. Boyong is now 17 years old at alam na rin niya ang totoo na kapatid ko ang tunay niyang ina. Unfortunately, hanggang ngayon, hindi pa sila nagkikita in person. This is how I met my man, my destiny, pagkatapos ng 8 taong walang pag-ibig. And I can say it's worth the wait to find someone like Intoy. Hanggang dito na lang, Kuya Bon, at maraming salamat kung mababasa mo rin sa DKB itong kwento ng pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Jocelyn.
tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isa't tinig. Hugot ng puso. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. DKB, my story is safe with you.